Maaga pa lang, bago pa man magpasya ang araw na sumilip sa mga ulap ng Maynila, ay gising na si Toto. Ang alarm clock niya ay hindi ang pagtilaok ng manok, kundi ang kalampag ng mga timba at ang matapang na amoy ng kemikal na pampalinis. 5 taon na siyang janitor sa Grand Azure Hotel, isang marangyang establisimento kung saan ang mga sapatos ng mga bisita ay mas mahal pa sa buhay niya. Sa tuwing pumapasok siya sa trabaho, iniiwan niya ang sariling pagod sa labas ng pinto. Suot ang kupas niyang asul na uniforme na may pangalang Toto na medyo burado na ang letrang O, nagsisimula siyang maglampaso ng malalawak na marmol na sahig. "Hoy, Toto! Ano ba yan?" Isang matinis at nanggigigil na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Si Mr. Gomez, ang supervisor niyang mukhang laging inagawan ng candy, na may manipis na bigote at palaging naliligo sa matapang na pabango para takpan ng amoy ng sariling kayabangan. Napabuntong hininga si Toto, maingat na ipinatong ang mop sa timba at humarap ng may tipid na ngiti. "Bakit po, Sir Gomez? May dumi po ba?" Lumapit si Mr. Gomez, nanlilisik ang mga mata at idinuro ang isang kanto ng sahig na malapit sa paso ng halaman. "Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan? Tingnan mo yung mantsa na yan. Ano yan? Abstract art? Gusto mo bang dilaan ko yan para mapatunayan kong marumi, ha?" Tinignan ni Toto ang tinuturo ng supervisor. Isang tuldok. Isang napakaliit na tuldok ng putik na halos hindi makita ng normal na mata. Marahil ay galing sa sapatos ng isang nagmamadaling gwardya. Minsan gusto na lang talagang itanong ni Toto kung may mikroskopyo ba ang boss niya. Pero dahil kailangan niya ng trabaho, lunok niya ang kanyang pride na kasing pait ng kaping barako. "Pasensya na po, sir." Mahinahong sagot si Toto, sabay yuhod para kuskusin ulit ang tuldok gamit ang basahan. "Kukuskusin ko po ulit. Baka po kasing masilaw na kayo sa kintab maya-maya, kailangan nyo nang mag-sunglasses sa loob ng hotel." Namilog ang mga mata ni Gomez. "Abat sumasagot ka pa? Janitor ka lang dito, Toto. Tandaan mo, habang buhay kang aamoy Zone Rocks. Bilisan mo yan at may mga VIP na darating maya-maya. Wala kang silbi." Padabog itong umalis. Pero dahil sa dulas ng sahig na kalalampaso lang ni Toto, muntik pa itong dumulas at kumawag-kawag ang mga braso na parang palakang nahuhulog sa sapa. Napatakip na lang ng bibig si Toto para pigilan ang pag-utot ng tawa niya. "Diyos ko, patawarin niyo po ako pero sana pala nadulas na," sa isip-isip niya. Pero agad din siyang sumeryo. Tinignan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang, sugat-sugat. Nagbabalat dahil sa tapang ng asido at sabon. Pero sa bawat hapdi, iisang tao lang ang naiisip niya na nagpapagaan ng lahat. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nag-iiba ang mundo ni Toto. Hubad ang asul na uniforme, suot ng isang maluwag na t-shirt at paborito niyang sombrero, naglalakad siya patungo sa maingay at mausok na bus station. Dito, hindi siya janitor. Dito, siya ang paboritong tagapagligtas ng mga puyat na biyahero. "Balot, Pinoy! Mainit na kape kayo diyan! Pampagising sa biyaheng probinsya! Pampainit ng malamig na puso!" Sigaw ni Toto, ang boses niya ay nakikipagsabayan sa ugong ng mga makina ng bus at pito ng mga konduktor. Isang matandang driver ang lumapit sa kanya. "Oh, Toto, 2 balot niya. Yung maraming sabaw, ha? Kamusta ang araw natin?" "Eto, boss. Buhay pa rin. Inailip ng araw, binubuhay ng gabi." Nakingiti si Toto habang maingat na inaabot ang mainit na balot at nagtitimpla ng 3-in-1 na kape. Habang abala ang lahat sa pag-uunahan sa pagsakay, tahimik lang umupo si Toto sa isang sulok ng bangketa. Kinuha niya ang isang lumang lata ng biskwit sa kanyang bag. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga barya at lukot na papel na pera. Clink, clink, clink. Bawat tunog ng barya na idinadagdag niya sa lata ay musika sa kanyang pandinig. Hindi ito simpleng pera. Ito ang kinabukasan. Ito ang pambayad sa libro, sa pamasahe at sa tuition fee. Sa hindi kalayuan,
Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste, nakita niya ang kapatid niyang si Kiko, nakaupo sa isang sirang silya sa labas ng kanilang inuupahang maliit na kwarto malapit sa istasyon na nakayuko sa isang makapal na libro sa business management. Kahit malayo, kitang-kita ni Toto ang pagod sa mga mata ng kapatid niya. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Toto pero agad niyang itong pinasas gamit ang dulo ng kanyang maruming damit. "Mag-aral ka lang ng mabuti, Kiko," wika ni Toto sa hangin, hawak ng mahigpit ang malamig na lata ng biskwit. "Kahit kuskusin ko buong Maynila, makapagtapos ka lang, gagawin ko." Sa mundo ng matapang na zone rock sa umaga at mausok na balutan sa gabi, iyon lamang ang taning katotohanan na nagpapabuhay kay Toto. Ibang-iba ang mundo ni Kiko kaysa kay Toto. Kung si Toto ay amoy zone rocks at usok, si Kiko naman ay napapalibutan ng mga librong amoy bagong imprenta, air-conditioned na silid-aralan at mga kaklase na amoy mamahaling pabango na hindi nabibili sa palengke. Nasa 3 taon na si Kiko sa kursong business management sa isang sikat na universidad. Nakapasok siya bilang partial scholar dahil sa talino, pero ang matitirang balanse sa matrikula, pamasahe at mga proyekto, lahat iyon ay pinapasan ng mga balikat ni Toto. Kahit matalino si Kiko, hindi maiiwasan ang malupit na realidad ng lipunan. Kapag mahirap ka, asahan mong may magpapaalala yun sa'yo. At para kay Kiko, ang paalalang iyon ay nag-aanyong isang kaklaseng nagngangalang Anton, isang anak mayaman na mas makapal pa ang gel sa buhok kaysa sa laman ng utak. "Uy, Kiko!" tawag ni Anton isang hapon habang naglalakad silang palabas ng campus kasama ng ilang blockmates. "Saan ka pala kumakain ng lunch? Lagi kang nawawala. Huwag mong sabihing sa basurahan ka namumulot ng tira-tira, ha? Balita kasi yung kuya mo daw, tagalinis ng kubeta." Nagtawa na ng mga alipores ni Anton. Namula ang mga pikspis ni Kiko hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito. "Hindi kumakain ako sa library para makapag-review," palusot niya. Kahit ang totoo ay nagdibildil lang siya ng baong kanin at tuyo sa isang tagong sulok para hindi makita ng iba. Habang naglalakad sila sa kanto ng universidad, may isang pamilyar na bulto ang nahagip ng mga mata ni Kiko. Isang lalaking nakasuot ng pamilyar na asol na uniforme, may tulak-tulak na malaking basurahan at nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bangketa. Inutusan pala si Toto ng hotel management na linisin hanggang sa labas ng kalsada dahil may dadaan na VIP convoy. Habang nagwawalis, napatingala si Toto. Nagtama ang paningin nila ni Kiko. Biglang umaliwalas ang mukha ng kuya niya. Lumawak ang ngiti ni Toto. Isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki na makita ang kapatid niyang nakaputi at malinis na uniform ng eskwelahan. Inangat ni Toto ang kanyang kamay. Handa na sanang sumigaw ng, "Kiko, kapatid ko yan!" Pero napansin ni Anton ang nagwawalis na janitor na nakatingin sa kanila. "Eyo, bakit nakatingin sa atin yung basurero na yon?" Pandidiri ni Anton. Lumingon siya kay Kiko. "Uy, Kiko, kilala mo ba yan? Parang tatawagin ka yata o. Baka kamag-anak mo. O baka manghihingi ng barya." Para bang may malamig na yelo na ibinuhos sa buong katawan ni Kiko. Binalot siya ng matinding hiya. Sa takot na lalong pagtawanan, bumuka ang kanyang mga labi at binitawan ng mga salitang habang buhay niyang pagsisisihan. Hindi ko sila kilala." Nauutal na sagot ni Kiko, hindi makatingin ng diretsyo. Baka namamalimos lang." Saktong nakalapit sila ng kaunti at sapat na iyon para marinig ni Toto ang sinabi ng kapatid. Natigilan ang kamay ni Toto na nakahawak sa walis tingting. Unti-unting naglaho ang maaliwalas niyang ngiti. Minsan inaasar niyang sarili niya na makapal ang mukha niya sa paglalako ng balot, pero ang marinig mula mismo sa kapatid na ikinahihiya siya, para siyang sinaksak ng mismong walis na hawak niya. Pero imbes na magalit, ibinaba ni Toto ang kanyang kamay. Yumuko siya, inayos ng medyo butas niyang sombrero para takpan ang kanyang mukha at nagpatuloy sa pagwawalis papalayo sa kanila. Nilunok niya ang sakit para lang wag mapahiya ang kapatid sa harap ng mga kaibigan nito. Kinagabihan, parang binibiyak ng dibdib ni Kiko sa bigat ng konsensya.
Nakaupo siya sa gilid ng higaan, hinihintay ang pag-uwi ng kuya niya. Handa na siyang masigawan, handa na siyang sampalin, palayasin o murahin. Deserve ko to, naisip niya. Ang sama-sama kong kapatid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Toto. Pagod na pagod, amoy usok at pawis na pawis matapos magtinda ng balot. May bitbit itong maliit na brown bag. Tumayo agad si Kiko. Kuya, lumingon si Toto at ngumiti. Ang parehong mainit ng ngiti na laging sumasalubong sa kanya. Oh, gising ka pa. Nakapag-review ka na ba? May dumaang nagtitinda ng pandikoko kanina eh. Alam kong paborito mo to kaya ibinili kita. Pampakondisyon ng utak. Inilapag ni Toto ang tinapay sa maliit nilang mesa. Walang bahid ng galit, walang sumbat. Nalunok si Kiko, nangingilid ang mga luha. Pumasok si Toto sa maliit nilang banyo para maghugas. Iniwan niya itong nakaawang ng kaunti. Hindi napigilan ni Kiko na sumilip. Nakita niya si Toto na naghuhugas ng kamay sa lababo gamit ang murang sabong panlaba. Pagpatak ng tubig at sabon sa mga kamay nito, nakita ni Kiko kung paano mapikpit at kumagat labi si Toto sa sobrang hapdi. Ang mga kamay ni Toto ay hindi na mukhang kamay ng isang tao sa edad niya. Sugat-sugat, nagbabalat hanggang laman at puno ng makakapal na kalyo dahil sa walang awang pagpapagamit ni Mr. Gomez ng matapang na asido na walang gloves. Habang nakatingin sa mga kamay na iyon, biglang naalala ni Kiko ang sariling mga kamay. Malambot, malinis, hawak lang ay ballpen at libro. Ang mga kamay ng kuya niya ang nasisira para lang manatiling malinis ang mga kamay niya. Ang tanga-tanga ko. Mahinang humikbi si Kiko sa labas ng banyo. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya marinig, habang ang mga luha niya ay walang patigil na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang pride niya sa school ay binayaran ng dugo at laman ng kanyang kapatid. Lumipas ang 3 araw matapos ang insidente. Hindi nakalimutan ang sakit, kaya naman nag-isip siya ng paraan para bumawi. Isang madaling araw, bandang 2:00, palihim na sumunod si Kiko sa bus station. Nakita niya ang kuya niya sa isang gilid. Nakasandal si Toto sa malamig at maruming pader. Nakapatong ang ulo niya sa kanyang mga tuhod. Tulog na tulog sa sobrang pagod. Sa tabi nito ay ang basket ng balot at ang kaldero ng kape na hindi pa nauubos. Huminga ng malalim si Kiko. Tahimik siyang lumapit. Dahan-dahan niyang kinuha ang tuwalya ni Toto at ipinatong itong bilang kumot sa nanginginig na balikat ng kuya niya. Tapos umupo siya sa maliit na bangkito at inilapit sa kanya ang basket. Maya-maya, may lumapit na 2 konduktor. O Toto, bigyan mo nga kami. Natigilan ng konduktor nang nakita si Kiko. Aba, teka, sino ka? Nasaan si Poto? Ngumiti si Kiko ng buong pagmamalaki. Ako po si Kiko, kapatid po ako ni Toto. Ang boses niya ay malakas, walang bahid ng hiya at gusto niyang marinig ng buong mundo. Tulog po muna ang kuya ko, sobrang pagod kasi. Ako po muna ang magtitinda. Ano po sa inyo? Balot o Penoy? Ngumiti ang mga konduktor. Aba, mabuti kang bata. Sige, bigyan mo kami ng 3 balot tsaka 2 kape. Habang abala si Kiko sa pag-aabot ng mainit na kape at pagbibilang ng sukli, hindi niya alam na nakadilat yung isang mata ni Toto. Narinig ni Toto ang lahat. Narinig niya kung paano ipinagmamalaki ni Kiko ang pangalan niya sa mga estrenyo. Habang nakasubsob sa kanyang tuhod, isang mainit at tahimik na luha ang tumulo sa mata ni Toto. Humalo sa mga alikabok sa kanyang mukha. Ngumiti si Toto. Sa isip-isip ni Toto, kahit balatan pa ng Zorox ang buong katawan ko, kung gaan niya naman kabuti ang kapatid ko, uulit-ulitin ko ang maging janitor. At doon, sa gitna ng usok ng mga bus at ingay ng nagmamadaling pasahero, naging isa ang puso ng magkapatid. Ang sugat sa likod ng diploma ay unti-unting pinaghihilom ng pagmamahal. Ang buwan ng Marso sa Maynila ay hindi lamang nagdadala ng maalinsangang panahon. Para kay Toto, ito ang buwan ng hatol. Ito ang huling yugto bago ang final exams ni Kiko sa business management. Ibig sabihin, kailangan ng mabayaran ng natitirang balanse sa matrikula na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa iba, maliit na halaga lang ito, pero para sa isang janitor na naghahati ng barya para sa bigas at pamasahe, parang bundok ito na kailangang dalhin. Sa Grand Azure Hotel, tila mas naging masangsang ang amoy ng floor wax para kay Toto. Habang naglalampaso, panay ang sulyap niya sa isang lumang notebook kung saan nakalista ang kanyang mga ipon.
Kulang pa ng 5,000. Wika niya sa sarili. Hoy, ang lalim yata ng iniisip natin, Toto. Baka malunod ka niyan sa sarili mong timba. Sayang naman ang tubig. Biro ni Mang Berting, ang matandang janitor na taming kaibigan ni Toto sa hotel. Si Mang Berting ang comedian ng maintenance department. Ang taong kayang magpatawa kahit ang ulam lang nila ay asin at sikat ng araw. Napangiti ng pilit si Toto. Kulang pa po ang pang-tuition ni Kiko, Mang Berting. Malapit na ang finals. Nako, huwag kang mag-alala. Kung kailangang ibenta ko yung pustiso ko para makatulong, gagawin ko. Kaya lang, baka walang bumili. Medyo tabingi na kasi to. Hirit ni Mang Berting sabay pakita ng kanyang bungi-bunging ngiti. Natawa si Toto ng konti pero agad ding napatigil nang bumukas ang elevator. Lumabas si Mr. Gomez. Ngayon, mas masama ang timpla ng kanyang mukha kaysa sa kape sa kanto. May hawak siyang puting tissue at idinidikit ito sa bawat ibabaw ng muebles na nadadaanan niya. Toto! Sigaw ni Gomez. Halika rito! Bilis! Takbo! Nagmamadaling lumapit si Toto. Ipinakita ni Gomez ang tissue. May kaunting-kaunti, halos hindi makitang alikabok dito. Ano to? Ano to? Nanggigigil na tanong ni Gomez. Nagbabayad ang hotel na to para sa excellence, hindi para sa mediocrity. Alam mo ba na may darating na investor bukas? Kapag may nakita siyang kahit isang hibla ng buhok o alikabok, hindi lang tong hotel ang babagsak kundi pati ang karir mo bilang tagapunas ng dumi. Pasensya na po sir, kakatapos ko lang dyan kaninang 7:00. Wala akong pakialam kung kailan mo tinapos. Ang gusto ko, laging malinis. At isa pa, tinitigan ni Gomez si Toto mula ulo hanggang paa. Napakapangit na ng itsura ng uniforme mo. Burado na ang pangalan mo, butas pa ang kilikili. Nakakahiya sa mga guests. Isang pagkakamali mo pa, Toto. Isang reklamo lang mula sa guest o isang dumi na makita ko ulit. You're fired. Tatanggalin kita ng walang separation pay. Intindis? Parang namutla si Toto. Ang salitang fired ay parang hatol ng kamatayan para sa pangarap ni Kiko. Opo sir, hindi na po mauulit. Dapat lang, dahil marami pang mas masipag sa'yo na nakapila sa labas. Umalis ka na sa harap ko. Amoy Zonrox ang sumasakit ang ilong ko sa'yo. Padabog na tumalikod si Gomez. Naiwang nakatayo si Toto, nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng kanyang map. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagtitimpi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang timba sa mukha ni Gomez. Pero nakita niya sa refleksyon ng salamin ang mukha ni Kiko na nakasuot ng graduation toga. Iyon ang naging preno niya. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang nakauwi si Toto mula sa bus station. Mas mahina ang benta niya ngayong gabi dahil umulan at ang mga tao ay mas piniling magmadali sa pagsakay kaysa huminto para sa balot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang maliit na kwarto. Ang kwartong iyon ay sapat lang para sa isang maliit na higaan, isang mesa para sa pag-aaral ni Kiko at isang gasera. Amoy luma ang paligid, amoy pagod. Nakita niya si Kiko na nakasubsub sa tabi ng mesa, tulog na tulog sa ibabaw ng kanyang mga reviewer. Nakabukas pa ang lamp na ginawa ni Toto mula sa pinulot na sirang kable at bumbilya. Lumapit si Toto, hinawakan ang buhok ng kapatid at maingat na isinara ang libro para hindi ito mapunit. Pumunta si Toto sa maliit nilang lababo sa labas. Binuksan niya ang gripo. Ang tubig na lumalabas ay malamig pero mas masakit ito sa bawat patak ng kanyang mga sugatang kamay. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi na napigilan si Toto. Ang mga balikat niya ay nagsimulang yumugyog. Walang tunog ang kanyang pag-iyak, isang kasanayang natutunan niya sa loob ng maraming taon para hindi magising si Kiko. Umiiyak siya hindi dahil sa pagod. Umiiyak siya dahil sa takot na baka bukas o sa susunod na araw, hindi na niya kayang protektahan ng pangarap ng kapatid niya. Ang bawat salita ni Gomez ay parang latigo na humahagop sa kanyang dignidad. Janitor ka lang. Amoy dumi ka lang. Wala kang silbi. Patawad, Kiko, sabi niya sa sarili habang ang mga luha ay humahalo sa maruming tubig ng lababo. Sana mas magaling akong kuya. Sana hindi ganito kahiyap. Pumunta si Toto sa kanyang laparedor at kinuha ang isang lumang litrato ng kanilang mga magulang.
Nay, Tay, gabayan niyo po ako. Konti na lang, konting kuskus na lang makakagraduate na si Kiko. Matapos maghilumas, humiga si Toto sa sahig sa tabi ng higaan ni Kiko. Kahit matigas ang simento na nilatagan lang ng manipis na banig, ang pagod niya ay sapat para hilahin siya sa isang malalim na tulog. Pero bago siya tuluyang makapikit, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Kiko, gising pala ito. Kuya, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sasayangin ang bawat kuskus mo sa hotel. Balang araw, ako naman ang magpapatayo ng hotel para sa'yo. At ikaw ang magiging boss doon. Napanot ng ulo si Toto, pilit itinatago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Matulog ka na, Kiko. Masyadong maraming binabasa kung ano-ano nang naiisip mo. Sige na, maaga pa ang klase mo bukas. Numiti ang dalawa sa dilim, isang ngiti na may halong pait pero puno ng pangako. Sa gabing iyon, kahit walang kuryente at kulang ang pagkain, ang pagmamahal nila ang nagsilbing pinakamaliwanag na ilaw. Kinaumagahan, bumalik si Toto sa hotel na may bagong plano. Naisipan niyang makiusap sa accounting department kung pwedeng mag-cash advance. Ito na ang kanyang huling baraha para mabuo ang matrikula ni Kiko. Habang naglalakad siya patungo sa opisina, nakita ni Mr. Gomez na may kausap siyang isang matandang lalaki sa entrance ng hotel. Ang matanda ay mukhang pulubi, madungis ang damit, sira-sira ang tsinelas at may dalang isang lumang sako. Sinabi ng bawal dito ang tulad mo, bulyaw ni Gomez. Ang dumi-dumi mo, nakaka-iskandalo sa mga guests. Alis, baka gusto mong ipahabol kita sa security guard. Tumingin ng matanda ng may lungkot. Kahit isang basong tubig lang po, sir. Uhaw na po ako. Ang ulan sa labas ng Grand Azure Hotel ay naging isang malakas na delubyo. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Toto. Pagkaalis ni Mr. Gomez na nagmumura, naiwan ng matandang pulubi sa sahig, basang-basa at nanginginig. Hindi nakatiis si Toto. Binitawan niya ang kanyang map at mabilis na lumabas ng entrance kahit pa bawal lumabas ang mga staff habang naka-duty. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Toto habang inaalayanan ang matanda na tumayo. Ang matanda ay may mahabang balbas na puno ng buhol-buhol na dumi at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinlang sa kabila ng labunaw sa kanyang mukha. Uhaw na uhaw ako, anak. Garalgal ang boses nito. Tumingin si Toto sa paligid. Alam niyang nakabantay ang mga CCTV at baka makita siya ni Gomez, pero wala siyang pakialam. Inakay niya ang matanda sa isang tago at tuyong sulok malapit sa loading dock ng hotel. Sandali lang po, Lolo. Huwag po kayong aalis dyan, sabi ni Toto. Tumakbo siya sa locker room. Kinuha niya ang kanyang kaisa-isang baon para sa hapunan, isang platito ng kanin na may tuyo at ang kanyang thermos na puno ng mainit pang kape. Ito sana ang kakainin niya bago maglako ng balot para may lakas siya, pero mas kailangan ito ng matanda. Heto po, Lolo. Pasensya na po, kape lang ang may bibigay ko. Yung tubig po kasi sa loob, baka mahuli ako kapag kumuha ako sa dispenser. Hingal na sabi ni Toto habang iniaabot ang pagkain. Halos dilaan ng matanda ang bawat butil ng kanin. Ininom niya ang kape ng walang katitigil. Habang kumakain ng pulubi, pinagmamasdan siya ni Toto ng may halong awa. Napansin ni Toto na sa kabila ng dumi ng matanda, wala itong masamang amoy. Sa halip, amoy lupa ito na bagong ulan, amoy sariwa. Salamat, anak, sabi ng matanda matapos kumain. Napakabuti ng iyong puso. Sa dinami-rami ng mga taong dumaan sa harap ko na nakasuot ng seda at ginto, ikaw na nakasuot ng basahan ang nagbigay sa akin ng buhay. Napakamot sa ulo si Toto. Wala po yun, Lolo. Alam ko po ang pakiramdam ng nagugutom. Yung kape po, pampatibay ng loob yan. Biglang seryosong tumingin ang matanda kay Toto. Ang ulan ay tila tumigil sa paligid nila na parang bumabagal ang takbo ng mundo. Alam ko ang iyong dalangin, Toto, simula ng matanda. Alam ko ang mga sugat sa iyong kamay at ang bigat ng pangarap na pasan mo para sa iyong kapatid.
Nagulat si Toto. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay may kinuha siya mula sa loob ng kanyang madungnis na sako. Isa itong piraso ng tela. Pero hindi ito basta tela. Ito ay isang basahan. Mukha itong luma. May mga manchas ng grasa at tila galing sa basurahan. Heto, kunin mo ito, sabi ng matanda. Napatras ng kaunti si Toto. Naku lolo, wag na po. Marami na po akong basahan sa loob ng hotel. Ibigay niyo na lang po yan sa iba na mas kailangan. Natawa ng mahina ang matanda, isang tawang parang kalansing ng mga baryas. Huwag mong titingnan ng anyo anak. Ang tunay na kayamanan ay madalas nagtatago sa pinakamapanglaw na balat. Ang basahang ito ay hindi para sa dumi ng sahig. Ito ay para sa dumi ng tadhana. Napilitang tanggapin ni Toto ang basahan. Pagkahawak niya rito ay nakaramdam siya ng isang kuryente na nanaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang pagod ay tila gumaan ng sandaling iyon. Anumang bagay na luma, sira o itinapon na ng mundo, punasan mo ito ng may pagmamahal, bilin ng matanda, at makikita mo ang tunay na ningning na itinago ng panahon. Bago pa man makapagtanong si Toto, ang matanda ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang bulto ay tila lumaki at nagkaroon ng liwanag. Tandaan mo, Toto, ang basahang ito ay may sariling isip. Gagana lamang ang mahika nito sa mga kamay na malinis ang hangarin. Kapag ginamit sa kasakiman, ang ningning ay magiging uling. Kapag ginamit sa pagnanakaw, ang swerte ay magiging sumpa. Lolo, sino po ba talaga kayo? Tanong ni Toto na ngayon ay kinakabahan na. Ang matanda ay ngumiti ng napakatamis. Isa lamang akong bantay na nahanap ang kanyang tagapagmana. Sige na, bumalik ka na sa loob. May manchas pang naghihintay sa iyo. Pero sa susunod mong kuskus, hindi na lang sahig ang magliliwanag. Sa isang kisap mata, kasabay ng isang malakas na kulog, nawala ang matanda. Wala na ring tirang pagkain o thermos, taning ang mahiwagang basahan na lang ang nasa kamay ni Toto. Bumalik si Toto sa loob ng hotel, medyo tuliro. Itinago niya ang basahan sa kanyang bulsa. Pagmasok niya sa lobby, sinalubong siya ni Mang Berting na may dalang walis. Oh, Toto, saan ka galing? Akala ko kinain ka na ng elevator, biro ni Mang Berting. Hinanap ka ni Gomez. Sabi ko, nagpunta ka sa banyo dahil sumakit ang tiyan mo sa balot na tininda mo kagabi. Salamat po, Mang Berting. Nakatulong lang sa labas, sabi ni Toto, lutang pa rin ang isip. Teka, ano yung nasa bulsa mo? Buntot ng daga, turo ni Mang Berting sa nakalawid na dulo ng basaan. Ah, basahan lang po ito, Lolo. Bigay ng matanda sa labas. Kinuha ni Mang Berting ang basahan at tinignan niyang maigi. Sus Mariusep, Toto! Ito ba ang ipapalit mo sa basahan ng hotel? Mukha itong ginamit na lampin ng dinosaur. Amoy lupa na iwan. Itapon mo na to, baka magka-tetanus ka pa. Natawa si Toto. Hayaan niyo na po, Lolo. Remembrance ko lang. Pero habang nagtatawanan sila, hindi nila napansin na ang dulo ng basahan ay sumayad sa isang lumang tansong plaka sa pader na puno ng talawang at mantsa. Sa isang dampi lang, ang kalawang ay biglang naglaho at ang tanso ay kuminitap parang bagong biling ginto. Nanlaki ang mga mata ni Toto. Napansin niya ang pagbabago pero bago pa siya makapagsalita, narinig na naman niya ang pamilyar na sigaw na nagpapatayo ng balahibo niya. Toto! Bakit nakatayo ka lang diyan? Magtrabaho ka! Si Mr. Gomez ay papalapit na naman, bit-bit ang kanyang galit na hindi nauubos. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kinabahan si Toto. Hinawakan niya ang basahan sa loob ng kanyang bulsa at naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang kalbaryo niya ay malapit na ring matapos. Lumipas ang 3 araw matapos matanggap ni Toto ang mahiwagang basahan mula sa matandang duwende. Sa loob ng mga araw na iyon, tila may kakaibang bigat at gaan siyang nararamdaman.
Mabigat dahil papalapit na ang huling araw ng bayaran sa eskwelahan ni Kiko at kulang pa rin ang kanyang ipon. Magaan dahil tuwing hinahawa kanya ang basahan sa loob ng kanyang bulsa, tila may sinasabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang umagang ito sa Grand Azure Hotel ay hindi maayos. Hoy, Toto! Bilisan mo riyan! Ang bagal mong kumilos! Para kang pagong na may rayuma! Bulyaw ni Mr. Gomez habang naglalakad sa lobby na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet. Ngayon ang araw ng Grand Investors Summit. Ang lobby ay punong-puno ng mga bulaklak na ang presyo ay sapat na para ipakain sa isang barangay sa loob ng isang buwan. Ang mga chandelier ay tila nagsasabog ng mga brilyante sa sobrang kintab. Pasensya na po, Sir Gomez. Sinisigurado ko lang po na walang bakas ng sapatos dito sa gilid. Mahinahong sagot ni Toto. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, baka ang bakas ng sapatos ko ang makita mo sa likuran mo palabas ng hotel na ito. Banta ni Gomez. Lumingon si Jan kay Mang Berting na abala sa pag-aayos ng mga silya. Berting, yung pustiso mo ayusin mo. Nakakatakot kang ngumiti sa mga investors. Baka isipin nila ay haunted hotel ito. Napa-peace sign na lang si Mang Berting kay Toto nang talikuran sila ni Gomez. Grabe talaga yung lalaki niyon, Toto. Minsan iniisip ko baka noong sanggol siya, imbes na gatas, zone rocks ang ipinadede sa kanya kaya ganyang katapang ang apog. Natawang mahina si Toto pero agad ding napatigil nang bumukas ang malaking glass door ng hotel. Dumating na ang pinakahinihintay na panauhin, si Don Leonardo. Siya ang pinakamayamang investor na target ng hotel. Kasunod niya ang hukbo ng mga bodyguards at assistants. Ang bawat hakbang niya ay nagpapatahimik sa paligid. Eksaktong pagtapat ni Don Leonardo sa gitna ng lobby ay isang baguhang waiter na may dalang tray ng red wine ang biglang natisod sa dulo ng isang karpet na hindi lapat ang pagkaka-cape. Cling! Crash! Ang baso ay nabasag sa sahig at ang kulay dugong alak ay tumalsik ng diretso sa puting-puting sapatos na gawa sa balat ng buwaya at mamahaling pantalon ni Don Leonardo. Anong nangyari? Sigaw ni Don Leonardo. Ang boses niya ay parang kulog na nagpayanig sa buong lobby. Namutla si Mr. Gomez. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa sobrang takot na siya ang mapagbalingan ng galit ng bilyonaryo, hinanap siya ng madaling biktima. At sa kamalas-malasan, si Toto ang pinakamalapit na nakatayo sa esena, hawak ang kanyang map at timba. Toto! Halika rito! Ngayon din! Sigaw ni Gomez. Ang boses ay puno ng histerya. Lumapit si Toto. Ang puso ay kumakaba. Ano po yon, Sir Gomez? Linisin mo yan! Ngayon din! Huwag mong hayaang matuyo ang mantsa sa sapatos ni Don Leonardo! Utos ni Gomez. Yumuko si Toto at kinuha ang kanyang ordinaryong basahan para dahan-dahang punasan ang sapatos. Pero bago pa man ito dampi, sinipa ni Gomez ang kamay ni Toto. Huwag yan! Ang dumi-dumi ng basahan yan! Galing yan sa sahig! Sa pagkatapos, tila sinapian ng demonyo ang supervisor. Tumingin siya sa mga VIPs na nanonood, pagkatapos ay kay Toto. Gusto mong patunayan na tapat ka sa hotel na ito, di ba? Hubarin mo ang uniforme mo, Toto. Yan ang gamitin mong pampunas. Natigilan ang lahat. Maging ang mga bodyguards ni Don Leonardo ay nagtinginan. Sir, ito lang po ang suot ko. Nakakahiya po sa maraming tao. Wala akong pakialam. Luhod! Sabay tulak ng balikat ni Toto. Napasubsob si Toto sa paanan ng bilyonaryo. Gamitin mo ang damit mo. Yan lang ang halaga mo rito. Isang basahan pwedeng tapakan. Janitor ka lang, Toto. Amoy zone rocks at dumi ka habang buhay. Ang mga tulad mo ay ipinanganak para dilakan ang alikabok ng paa ng mga tulad namin. Habang nakaluhod sa malamig na marmol, naramdaman ni Toto ang init ng alak sa kanyang balat habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang asul na uniforme sa harap ng lahat. Narinig niya ang mga bulong-bulong. Nakita niya ang mga kamera ng cellphone na nakaturo sa kanya. Ang kahihiyan ay parang asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Naalala niya si Kiko. Para sa tuition mo, Kiko, konti na lang. Pero nang naramdaman niya ang dulo ng sapatos ni Gomez na tumatapak sa kanyang kamay habang siya ay nagpupunas, may isang bagay na nag-snap sa loob ni Toto.
Hindi ang mahika ng basahan ang gumana, kundi ang mahika ng kanyang sariling dangal. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang sando ay may manchas ng alak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pero ang kanyang pananin ay diretso at matalim. Tinitigan niya si Mr. Gomez nang hindi kumurusak. "Ano? Bakit ka tumigil? Kuskusin mo pa!" Sigaw ni Gomez, pero bakas sa boses niya ang bahid ng kaba nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Toto. Hindi na po, Sir Gomez. Mahinahong sabi ni Toto. Ang boses niya ay hindi pasigaw, pero umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng tahimik na lobby. Anong hindi na? Gusto mo bang matanggal? Ngumiti si Toto, isang ngiting punong-puno ng pait pero may kasamang kalayaan. Hindi nyo na po ako kailangan tanggalin. Dahil ngayon po, nagbibitiw na ako. Inilapag ni Toto ang kanyang name tag sa ibabaw ng tray na puno ng basag na bubog. Janitor po ako, sir. Naglilinis po ako ng dumi ng ibang tao para mabuhay ng tapat ang kapatid ko. Pero ang dumi po na nasa loob ng puso nyo, kahit anong kuskus ko, hindi ko kayang linisin yan. Abat, susugod sana si Gomez pero hinarang siya ng isang bodyguard ni Don Leonardo. Tumingin si Toto kay Don Leonardo. Pasensya na po sa inyong sapatos, Don, pero mas mahalaga po ang pangarap ng kapatid ko kesa sa balat ng hayop na suot nyo. Lumingon si Toto kay Mang Berting. Mang Berting, salamat po sa lahat. Kayo na po ang bahala rito. Toto, yung tuition, mahinang sabi ni Mang Berting, mangingiyak-ngiyak. May paraan po ang Diyos, Mang Berting. Hindi po niya ako pababayaan. Kinuha ni Toto ang mahiwagang basahan mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Itinaas niya ang kanyang noo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya naglakad ng nakayuko. Naglakad siya palabas ng hotel, bitbit ang kanyang asul na uniforme sa isang kamay at ang kanyang dangal sa kabila. Paglabas niya ng main entrance, sinalubong siya ng init ng araw. Wala siyang trabaho, wala siyang perang pambayad sa matrikula. Pero sa loob-loob ni Toto, alam niyang hindi na siya muling luluhod sa harap ng sino mang Gomez sa mundo. Kiko, magiging maayos din ang lahat. Wika niya sa hangin. Habang naglalakad siya palayo, ang mahiwagang basahan sa kanyang bulsa ay biglang uminit. Tila ba sinasabi nito, "Ngayon, handa ka na. Ngayon, ang mga kamay mo ay sapat ng malinis para sa tunay na mahika." Naglakad pa uwi si Toto na tila isang sundalong galing sa digmaan, sugatan ng pride. May mantsa ng alak ang sando at pagod ang bawat kalamnan, pero hindi natatalo. Sa bawat hakbang niya palayo sa Grand Azure Hotel, ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao sa kalsada, pero sa loob ng kanyang dibdib, may isang uri ng kapayapaan na ngayon lang niyang naramdaman sa loob ng 5 taon. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong, nadatnan niya si Kiko na nag-aayos ng mga gamit. Nanlaki ang mga mata ni Kiko nang makita ang itsura ni Toto. "Kuya, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang uniforme mo?" Sunod-sunod na tanong ni Kiko, halatang nanginginig ang boses sa kaba. Inilapag ni Toto ang kanyang mga gamit at bumagsak sa kanilang maliit na silya. Ngumiti si Toto, isang ngiting punong-puno ng pagpapakumbaba. "Wala na, Kiko. Wala na akong trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Mas malinis na ang pakiramdam ko ngayon kesa nung suot ko ang asul na damit na yan." Ikinuwento ni Toto ang lahat. Ang pagluluhod, ang pagyapak ni Gomez sa kanyang kamay at ang kanyang matapang na pagtalikod. Akala niya ay magagalit si Kiko dahil sa mawawalan sila ng panggastos, pero laking gulat niya nang lumapit ang kapatid at yakapin siya ng mahigpit. "Tama lang yun, kuya. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang diploma ko sa dignidad mo. Magtitinda na lang ako ng balut sa gabi. Huwag ka lang nilalamang ng mga taong yan." Kinagabihan, habang hindi makatulog si Toto dahil sa hapdi ng kanyang mga sugat, naalala niya ang bilin ng matandang pulubi sa labas ng hotel. Kinuha niya ang mahiwagang basahan mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Mukha lang itong basahan, pero sa ilalim ng andap-andap na linaw ng kanilang maliit na kwarto, tila ba may sarili itong ningning. "Subukan nga natin ang sinabi ng matanda," mahinang sabi ni Toto. Kinuha niya ang isang lumang radyo sa sulok,
isang basura na napulot niya sa tambakan. Balot ito ng makapal na kalawang, sira ang mga pihitan at matagal na itong hindi tumutunog. Dahan-dahan niyang ipinahid sa ibabaw ng radyo. Ang miraglo. Sa bawat kuskus ni Toto, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Hindi lang basta natanggal ang kalawang, tila ba ang bawat hibla ng kahoy at bakal ng radyo ay sumibsip ng liwanag. Sa harap ng mga nanlalaking mata ni Kiko na nagising sa liwanag, ang lumang radyo ay naging isang napakagandang vintage masterpiece. Kumikinang ito at may kakaibang magic aura, isang napakanipis na gintong liwanag na tila humihinga sa paligid ng kagamitan. Biglang bumukas ang radyo, isang napakalinaw na kanta ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Toto. Alam niyang kailangan nilang kumita pero ayaw na niyang bumalik sa pagiging janitor o maging alipin ng ibang tao. Sa tulong ng talino ni Kiko sa business management, bumuo sila ng plano. Kuya, huwag tayong tumanggap ng tawa mula sa ibang tao. Baka makita nila ang sikreto natin. Ang gawin natin, tayo ang maghanap ng basura. Bibili tayo sa junk shop, sa Facebook Marketplace o sa mga garahe. Tapos ibebenta natin bilang mamahaling antique. Pinangalanan ni Kiko ang kanilang negosyo na Likhang Hiwaga, ang singing ng pagbangon. Nagpunta sila sa malaking junk shop ni Aling Pining. Ang paligid ay amoy kinakalawang na bakal at lumang plastik. Oh, Toto, akala ko ba sa hotel ka nagtatrabaho? Bakit namumulot ka pa rin dito? Biro ni Aling Pining habang nagtitimbang ng dyaryo. Nao Aling Pining, naghahanap lang po ng pwedeng mapagtripan. Nakangiti si Toto. Nakita niya sa isang madilim na sulok ang isang 1950s television set. Ang kahanito ay gawa sa kahoy pero basag na ang screen at puno ng dumi ng daga. Sa tabi niya ay isang lumang Edison phonograph na tila pinabayaan na ng panahon. Magkano to Aling Pining? Nako Toto, basura na yan. Sige bigay mo ng 500 ang dalawa. Isama mo na yung 3 lumang silyang putulang paa sa likod mo. Tawa Aling Pining. Pag-uwi sa kanilang barong-barong, sinimulan ni Toto ang kuskus. Bawat haplos ng mahiwagang basahan ay may kasamang panalangin. Sa harap ng mga mata ni Kiko, ang lumang TV ay kuminang na tila bagong labas sa pabrika. Ang kahoy ay naging kasing kinis ng seda at ang screen ay nagliwanag ng kusa. Ang phonograph naman ay nagmukhang ginto at nang ilapag ni Toto ang karayom, lumabas ang isang napakalinaw na tugtog ng orkestra. Dahil sa galing ni Kiko sa marketing at sa mga viral na before and after videos nila sa internet, hindi nagtagal ay naging usap-usapan ang Likhang Hiwaga. Ang kanilang makipot na iskinita na dati ay tanging mga tricycle, ingay ng mga nagiinuman at mga naglalarong batalan ng laman, ngayon ay napupuno na ng mga makikintab na luxury SUV. Ang mga kolektor ng sining at mga milyonaryo ay dumaragsa para lamang makita ang Master of Restoration. Isang hapon, isang napaka-eleganteng ginang na si Doña Victoria ang bumaba mula sa kanyang sasakyan. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang mga kapitbahay ay napadungaw sa bintana habang si Aling Marites ay muntik ng malaglagan ng plancha sa paa sa pagkamangha. Huminto ang Donya sa harap ng restored phonograph. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang makinis at nagniningning na kahoy nito na tila ba may sariling buhay. Diyos ko, Toto, ang tagal ko nang naghahanap ng ganito. Bulas lang ang Donya habang nakatitig sa gintong horn ng kagamitan. Napakaganda, may kaluluwa ang bawat detalye. Akala ko sa Europe ko lang makikita ang ganitong klaseng paggawa, pero narito lang pala sa isang maliit na eskinita sa Maynila. Magkano ang halaga nito? Nagkatinginan ng magkapatid. Suminyas si Toto kay Kiko na ito na ang bahalang magsalita. Huminga ng malalim si Kiko at inayos ang kanyang tindig. Para sa Edison phonograph na ito, ma'am, ang presyo po ay 180,000. Sagot ni Kiko nang may kumpiyansa. Nanlaki ang mga mata ni Toto. Sa loob-loob niya ay parang hihimatayin siya. 180,000? Isang kuskus lang ng basahan? 500 piso lang ang bili ko niyan kay Aling Pining. Napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi matumba.
Ngumiti si Donya, tila hindi man lang nagulat sa presyo. Lumingon siya sa tabi at nakita ang restored 1950s TV na may kakaibang kintab. At itong TV, napakaganda ng pagkakagawa. How much for this one? Dito na ginamit ni Kiko ang kanyang diskarte bilang isang business management student. Lumapit siya sa TV at dahan-dahang hinaplos ang screen na kumikintab sa ilalim ng araw. Sa TV naman po, 150,000 po ma'am, kasi rare item po ito. Sinimulan ni Kiko habang nakatingin ng diretso sa Donya. Nakita ko po sa internet na nabili po ito sa halagang 250,000 po ma'am dahil sa ganda ng model na ito. Pero para sa inyo dahil kayo ang unang nakakita rito sa shop namin, 150,000 na lang po. Walang kurupak-kurupak ang kinuha ng Donya ang kanyang tsekera. I'll take both. 330,000 para sa dalawang masterpieces na ito. It's a deal. Hindi matutumbasan ng pera ang aura na ibinigay mo sa mga gamit na ito, Toto. Isinulat ng Donya ang tseke at iniabot kay Kiko. Nang makaalis ang sasakyan bitbit ang mga kagamitan, napaupo si Toto sa kanyang lumang bangkito. Pinagpapawisan siya ng malapot kahit presko ang hangin. Toto, totoo ba yun? 180,000 sa isa, tapos 150,000 sa isa? Mahigit 300 ibo yun sa loob lang ng isang oras. Totoong totoo, kuya. Tawa ni Kiko habang iwinawagway ang tseke. Ito ang bunga ng paghihirap mo. Tawa ni Kiko habang inayakap ang kuya niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Toto ang tunay na sarap ng tagumpay. Ang 330,000 ay hindi lang pera. Ito ay ang simbolo na isang taong galing sa dumi ay kaya ring lumikha ng isang bagay na yuyukuran ng mga taong dati ay hindi man lang siya matingnan sa mata. Lalong dumami ang mga tao, hindi na lang sining ang hinahanap nila ang aura ng mga gawa ni Toto. Bawat kliyente ay may kanya-kanyang kwento ng pagkamangha. Master Toto, napanood ko sa balita ang gawa nyo pero iba kapag kaharap mo na. Ang tagal ko nang naghahanap ng ganitong klaseng typewriter. Yung tunay na bakal, yung may timbang pero mukhang bago. Napakaganda nito, parang hindi ito galing sa mundong ito. Sabi ng isang sikat na manunulat habang tinitignan ng isang lumang Remington typewriter. Isang matandang kolektor naman ang naluha habang hawak ang isang nirestore na oras. Alam mo iho, ang oras na to ay kaparego ng nasa bahay ng lolo ko bago nasunog nung gyera. Ang tagal kong naghahanap ng ganito at ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakintab. Ang galing mo, Toto. Maraming salamat sa pagbabalik ng alaala. Maging ang mga batang kapitbahay ay napapahinto. Kuya Toto, bakit yung lumang bisikleta na ni-restore nyo ay parang may kasamang ginto yung gulong kapag nasisikatan ng araw? Magic yan, bata. Biro ni Mang Berting na ngayon ay madalas nang tumambay doon para tumulong sa pag-aayos ng pwesto ni na Toto. Dahil sa swerteng bumubuhos, hindi na kailangan ni Toto na bilangin ng barya. Nabayaran na nila ang lahat ng utang at ang matrikula ni Kiko ay bayad na hanggang graduation. Isang gabi, matapos makabenta ng isang bihirang jukebox sa halagang 700,000, yinaya ni Toto si Kiko. Tara Kiko, mag-celebrate tayo. Saan tayo? Buffet? Sa Jollibee tayo, sagot ni Toto. Doon sa lugar na dati ay hanggang tingin lang tayo sa picture. Pumunta sila sa mall. Dati, tuwing papasok si Toto dito, pakiramdam niya ay palaging nakabantay ang mga guard sa kanya dahil sa kanyang hitsura. Pero ngayon, kahit naka-t-shirt lang siya at shorts, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Umorder sila ng 3 bucket ng Chicken Joy, 5 spaghetti at nagpadagdag pa ng maraming gravy. Kuya, dahan-dahan lang baka mabilawkan ka. Tawa ni Kiko. Naluluha si Toto habang hawak ang isang drumstick. Naaalala mo ba, Kiko? Noong nakaraang taon ay hinahati natin ang isang pirasong tuyo para lang may ulam tayo sa gabi. Mayom, kaya na nating bumili ng buong franchise kung gugustuhin natin. Salamat kuya. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo. Seryosong sabi ni Kiko. Binilhan din ni Toto si Kiko ng pinakamahal na laptop para sa pag-aaral nito at isang bagong cellphone. Binilhan din niya ang sarili niya ng mga bagong tagamitan sa pag-aayos, pero ang mahiwagang basahan ay nananatiling nasa kanyang bulsa, ang kanyang lihim na alas.
Ngulit sa gitna ng selebrasyon, hindi lahat ay masaya. Si Aling Marites, habang nakadungaw sa bintana, ay tila puputok na ang apdo sa inggit nang makitang nagpapagawa na ng pader at may bagong gate na ang bahay ni na Toto. Saan kaya kumukuha ng pera yang si Toto? Baka naman illegal yan. Isang janitor lang yan dati ah. Baka naman nagbebenta yan ng droga o baka naman kung anong milagro ang ginagawa sa gabi. Sabi niya sa mga kumpare niya. Isang gabi, habang nag-aayos si Toto ng isang lumang jukebox sa ilalim ng bagong ilaw ng kanilang shop, may narinig silang kumatok sa kanilang bagong gawang gate. Isang katok na hindi humihingi ng permiso, kundi nag-uutos. Isang tunog na nagpalamig sa sikmura ni Toto. "Toto, Kiko, nandito ng tito nyo, buksan nyo to!" Sigaw ng isang boses na matagal na nilang kinalimutan. Napatigil si Toto sa pagpupunas. Tumingin siya kay Kiko na ang mukha ay biglang namutla. "Tito Lando," mahinang sabi ni Kiko. Ang linta ng kanilang buhay ay dumating na. Ang tiyuhin na noong sila'y pinalaya sa bahay matapos mamatay ang kanilang magulang ay hindi man lang sila pinatuloy kahit sa silong. Ang tiyuhin na tinawag silang pabigat at basura. Ngayon, ang linta ay handa ng sumipsip sa dugong pinaghirapan ni Toto. Biglang namutla si Kiko. Agad niyang hinawakan ang braso ni Toto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Kuya, si Tito Lando," sambit ni Kiko. Ang boses ay puno ng takot. Baka malaman niya ang tungkol sa basahan, kuya. Alam mo naman yun, matalas ang amamoy sa pera. Gagawin niya ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Baka nakawin niya ang swerte natin." Tumingin si Toto sa kanyang kapatid. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang takot ng isang batang ayaw nang bumalik sa pagdidildil ng asin. Dahan-dahang kinuha ni Toto ang mahiwagang basahan na nakapatong sa mesa at maingat itong tinupi bago inilagay sa pinakamailalim ng kanyang bulsa. "Huwag kang matakot, Kiko," mahinang sabi ni Toto habang tinititigan ng gate na tila ba nakikita niya ang itim na budhi ng taong nasa labas. "Humanda ka, Kiko," sabi ni Toto bago hawakan ang trangka ng gate. Ang sining ng pagbangon ay kailangan na nating lagyan ng sining ng pagtatanggol. Hindi ko hahayaang may kumuha ng pangarap mo, kahit kamag-anak pa natin. Sa pagbukas ng gate, tumambad ang nakangising na mukha ni Tito Lando. May dalang peking yakap at mga matang nakatitig agad sa loob ng bahay kung saan naroon ang amoy ng yaman. Ang kabanata ng kanilang tahimik na tagumpay ay natapos na. At ang kabanata ng pagsubok sa kanilang paninindigan ay formal nang nagbukas. Hindi pa man tuluyang nakakapasok sa loob ng bakuran ay bumabahanan ng matatamis na salita mula kay Tito Lando. Suot ng isang polo shirt na pilit nagmumukhang bago pero halata ang mga manchas ng katamaran. Mabilis niyang lumapit si Kiko at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na hindi naramdaman ng magkapatid noong sila'y pinalaya sa kanilang dating tirahan. "Aba, ang paborito kong pamangkin. Kiko, tingnan mo nga naman, dati lampayatod ka lang, ngayon ay mukha ka ng susunod na milyonaryo." Tawa ng Lando na ang mga mata ay nakatitig na hindi sa mukha ni Kiko, kundi sa bagong pinturang pader at sa makintab na gate. Lumingon siya kay Toto na nakatayo lang sa gilid, tahimik na nagmamasdan. "At ang aking masipag na si Toto. Sinasabi ko na nga ba ang dugo ng mga pamilya natin ay sadyang pangtagumpay? Kahit nung janitor ka pa lang sa hotel, pinagdarasal kita gabi-gabi. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan ng swerte ang pamangkin ko dahil alam kong may itinatago yang galing." Napataas ang kilay ni Toto, bagamat pinili niyang manatiling magalang. Naalala niya ang gabi noong nagmakaawa silang magkapatid kay Lando para sa 500 piso pambili ng gamot ni Kiko na noon ay may tinding lagnat. Ang sagot ni Lando noon, "Wala akong pera para sa mga batang walang silbi. Magtrabaho kayo, wag puro hingi-hingi." "Pasok po kayo, Tito. Nagkataon lang po na pinagpala kami ng konti." Pagpasok sa loob ng kanilang bagong sala, tila scanner ang mga mata ni Lando. Inisa-isa niya ang bawat sulok, ang bagong silya, ang malaking TV at ang mga nakadisplay na restored antiques na naghihintay na lang na kunin ng mga bumili. "Wow, ito ba yung jukebox na sinasabi? Grabe, Toto, ang kinang." Hapos ni Lando sa jukebox at tila nanggigil ang kanyang mga daliri habang tinitignan ng detalye.
balita ko sa labas, binili raw ito sa 1,000,000. Totoo ba yon? Huwag kang magkakaila sa tito mo, pamilya tayo. Hindi naman po aabot ng ganon, tito. Sagot ni Kiko habang naglalapag ng juice sa mesa. Sapat lang po para makaahon kami. Huwag kang mapagkumbaba, Kiko. Business management ang kinukuha mo. Dapat alam mo na ang pera ay hindi itinatago sa kamag-anak. Biro ni Lando, pero may talim ang mga salita niya. Alam nyo ba, kaya ako napasugod dito ay dahil balitang-balita kayo hanggang sa kabilang bayan. Sabi ko nga sa mga kumpare ko, ayan ang mga pamangkin ko, hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Umupo si Lando sa bagong sopa at itinaas ang kanyang mga paa na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bahay. Toto, may itatanong lang ako. Ano bang sikreto mo? Ibig kong sabihin, paanong ang isang tulad mong janitor lang dati ay biglang naging master restorer? May ginagamit ka bang espesyal na kemikal? O baka naman may anting-anting ka? Ramdam ni Toto ang kaba ni Kiko sa tabi niya. Alam ni Toto na hinahanap ni Lando ang sekreto ng kanilang mabilis na pagyaman. Wala pong anting-anting, tito. Dugo, pawis at tamang pag-aalaga lang sa mga gamit. Tsaka siguro, pagkakataon na rin po na nakakita kami ng mga taong marunong magpahalaga sa sining. Matapos maubos ang juice at kumain ng merienda na tila hindi kumain sa loob ng 3 araw, sinimula na ni Lando ang kanyang tunay na pakay. Biglang nagbago ang kanyang timpla. Mula sa pagiging masayahin ay naging malungkot ang kanyang mukha. Pilit na pinapatulo ang luha na hindi naman lumalabas. Toto, Kiko, ang totoo niyan, kaya ako napapunta rito ay dahil sa tindi ng problema ko. Buntong hininga ni Lando. Ang tinitirahan ko ngayon, malapit na kaming palayasin. Ang laki ng utang ko sa Bombay dahil sa isang business na hindi nag-click. Sabi ko nga sa asawa ko, baka pwedeng makiusap kina Toto. Tutal naman ay kadugo natin sila at alam kong hindi nila tayo matitiis. Magkano po ba ang kailangan nyo, tito? Tanong ni Kiko na kahit ayaw ay nakakaramdam pa rin ng kaunting awa dahil sa pagiging pamilya. Hindi naman malaki para sa inyo. Mabilis na sagot ni Lando, tila nabuhayan. Kailangan ko lang sana ng 1,000,000. Pambayad lang sa utang at pandagdag sa bago kong plano na mag-export ng mga prutas. Kapag kumita ako, dudoblihin ko ang bayad sa inyo. Pangako yan. Natahimik ang sala. Ang 1,000,000 ay malaking halaga pa rin para kina Toto kahit pa kumikita na sila. Higit sa lahat, alam ni Toto na ang export ng prutas ni Lando ay code lang para sa sugal at luho na matagal na nitong kinahuhumalingan. Tito, wala pa po kaming ganyang halaga na cash dito. Paliwanag ni Toto. Kaka-invest lang po namin sa mga bagong materyales at pambayad sa huling semester ni Kiko. Agad na lumukot ang mukha ni Lando. Ano? Toto, wag mo akong bibiruin ng ganyan. Nakita ko yung mga sasakyan sa labas kanina. Nakita ko yung tseke na hawak nyo. 1,000,000 lang ipagdadamot mo pa sa tito mo na nag-alaga sa inyo nung maliliit pa kayo. Nag-alaga po? Tanong ni Kiko na hindi na nakapagpigil. Tito, nung mamatay sina nanay at tatay, lumapit kami sa inyo para humingi ng kahit sa silong lang kami matulog. Ang sabi niyo po sa amin ay mabaho ang mga bata at baka manakawan niyo lang ako. Nakalimutan niyo na po ba yun? Natigilan si Lando, pero dahil sa kapal ng mukha, mabilis niyang nahanap ang paraan para baligtarin ang sitwasyon. Yun ba? Sinabi ko lang yun para matuto kayong maging matakag. Gusto ko lang na maging independent kayo. At tignan nyo ngayon, tagumpay kayo dahil sa tough love na ibinigay ko sa inyo. Dapat nga ay magpasalamat pa kayo sa akin. Napailing na lang si Toto. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang mahiwagang basahan na tila ba kumikibot. Isang senyales na ang enerhiya sa kaligid ay nagiging negatibo dahil sa kasinungalingan ni Lando. Bibigyan ko po kayo ng 100,000, tito, habang naglalakad para kunin ang pera. Ito po ay tulong namin sa pamilya nyo. Pero yung 1,000,000, hindi po namin maibibigay dahil may mga plano na po kami para sa perang yon. Kinuha ni Lando ang 100,000 pero sa halip na magpasalamat ay inirapan niya si Toto. 100,000? Barya lang to sa inyo. Nakakahiya kayo. Ang yayaman-yaman nyo na, ang kuripot nyo pa sa sariling dugo. Naglakad si Lando palabas ng pinto. Pero bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon sa shop ni Toto.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisig sa inggit at kasakiman. Huwag kayong kumpante, Toto. Ang swerte, mabilis lumipad yan, lalo na kung hindi marunong magbahagi sa nakakatanda. Banta ni Lando. Babalik ako at sa susunod, sisiguraduhin kong matututo kayong respeto sa akin. Nang makaalis si Lando, naiwan ng magkapatid na may mabigat na pakiramdam. Ang sining ng pagbangon na kanilang pinaghirapan ay tila ba nabahiran ng itim na aura ng kanilang tiyahin. Kuya, natatakot ako, sabi ni Kiko habang isinasara ang gate. Nakita ko kung paano niyang tignan ang jukebox at yung lagayan mo ng mga gamit. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Baka kung anong gawin niya sa shop natin. Inilabas ni Toto ang mahiwagang basahan. Sa dilim ng gabi, napansin nilang ang gintong aura nito ay tila nagiging medyo maputla na parang nahuhugop ng masamang enerhiya ni Lando. Huwag kang mag-alala, Kiko. Ang basahang ito ay hindi lang pampaganda ng gamit. Ito ay salamin ng budi. Hanggat malinis ang ating hangarin, hindi tayo matatalo ng kahit sinong linta. Lumipas ang 2 gabi matapos ang unang pagbisita na Tito Lando. Akala ni na Toto at Kiko ay natakot na ito tuluyang nang natampo dahil sa maliit na halagang ibinigay nila. Ngunit isang linta, kapag nakatikim na ng dugo, ay hinding-hindi titigil hanggat hindi ito nabubusog ng husto. Bandang 12:00 na ng madaling araw, ang buong eskinita ay balot na ng katahimikan maliban sa huni ng mga kuliglig at ang malayo pang tahol ng mga aso. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay ni na Toto, isang anino ay dahan-dahang gumalaw. Si Tito Lando. Hindi siya nakauwi ng maayos noong gabing iyon. Ang inggit sa kanyang puso ay naging isang apoy na nagtutulak siyang bumalik at alamin kung paano nagagawa ng kanyang bobo at dukang pamangkin na maging milyonaryo sa loob lang ng maikling panahon. Hindi pwedeng sipag lang yan, sabi ni Lando sa sarili, habang maingat na humahakbang patungo sa gilid ng bakuran, hanggang sa makarating siya sa bintana ng silid gawaan ni Toto. Ang bintana ay may bahagyang awang dahil sa init ng panahon. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang hinawi ang kurtina ng napakaliit na bahagi, sapat lang para makasilip ang kanyang isang mata. Sa loob, nakita niya si Toto. Nakatalikod ito, nakaupo sa kanyang bangkito sa harap ng isang lumang-lumang gramophone na nakuha niya sa junk shop kaninang umaga. Ang kagamitan ay punong-puno ng dumi, putik at tila hindi na kayang maisalba pa. Tulog na si Kiko sa kabilang kwarto, kaya ang tanging maririnig sa loob ay ang mabigat na hininga ni Toto at ang mahinang pag-usad ng oras. Nagmasdan si Lando. Inaasahan niyang kukuha si Toto ng mamahaling kemikal o baka may itinatagong makina na galing sa ibang bansa. Ngulit laking gulat niya nang makitang walang ibang gamit si Toto sa mesa kundi isang baso ng tubig at ang kanyang sariling mga kamay. Nakita ni Lando na dumukot si Toto sa kanyang bulsa. Inilabas niya isang piraso ng pela, isang basahang mukhang marumi, luma at walang saysay. Ano yan? Maglilinis lang ba siya sa ganitong oras? Sa isip-isip ni Lando. Ngumit nagbago ang lahat nang magsimulang kumilos ang mga kamay ni Toto. Sa unang haplos ng basahan sa kalawangin na bahagi ng gramophone, isang mahinang gintong kislap ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Napahawak siya sa pasamano ng bintana, halos hindi makahinga sa gulat. Sa bawat kuskus ni Toto, ang dumi ay hindi lang natatanggal. Ito ay tila naglalaho at napapalitan ng isang ningning na hindi kayang gawin ng kahit anong pintura o barnis. Nakita ni Lando kung paano bumangon ang dating basura at naging isang obra maestra. Ang gramophone ay nagkaroon ng magic aura, isang napakaganda at nagniningning na liwanag na bumabalot sa buong kagamitan. Sa gitna ng dilim ng silid, ang taming nagbibigay ng liwanag ay ang mismong basahang hawak ni Toto. Diyos ko! Sabi ni Lando, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Hindi kimikal, hindi galing ang basahang yan. Ang basahang yan ang gumagawa ng lahat. Naminginig ang buong katawan ni Lando, hindi sa takot, kundi sa matinding pananabik.
Sa kanyang utak, nakita na niya ang kanyang sarili na naliligo sa pera. Nakita niya ang kanyang sarili na may sariling mansyon. Isang pirasong tela lang pala ang kailangan niya para makuha ang lahat ng yaman ni Toto. Mabilis na umatras si Lando mula sa bintana nang makita niyang tumayo si Toto para uminom ng tubig. Muli siyang nagtago sa dilim ng puno ng mangga. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis. Basahan lang pala ha, wika ni Lando sa dilim habang ang isang mapanganib na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kanyang sigarilyo ng mahigpit. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Kung yun lang ang kailangan para maging milyonaryo, sisiguraduhin kong bukas na bukas din magiging akin na yan. Hindi mo deserve ang swerteng yan, Toto. Janitor ka lang. Ako ang marunong humawak ng tunay na yaman. Hindi alam ni Toto na ang kanyang pinakaiingatang lihim ay nabuksan na sa mga mata ng isang taong walang konsensya. Habang dahan-dahang lumalakad si Lando papalayo sa bakuran, tila ba dala-dala na niya ang anino ng kamalasan na babalot sa buhay ng magkapatid. Ang gabi ay naging mas malalim at ang panganib na akala ni Toto ay naiwanan nila sa hotel ay muling kumatok sa kanilang pintuan. Sa pagkakataong ito, hindi ito sisigaw, hindi ito magbabanta. Papasok ito ng tahimik sa gitna ng gabi para nakawin ang taning bagay na nagpabago sa kanilang tadhana. Ang sining ng pagbangon ay kailangan ng humarap sa sining ng pagtatanggol dahil ang linta ay nakahanap na ng paraan para ubusin ang dugo ng kanyang biktima. Hindi na hinintay ni Tito Lando na sumikat ang araw. Sa kanyang isip, ang bawat minutong lumilipas ay perang nawawala sa kanya. Matapos masaksihan ang miraglo sa bintana, mabilis siyang kumilos. Habang mahimbing ang tulog ng magkapatid dahil sa pagod sa paggawa, dahan-dahang binalikan ni Lando ang gate. Dahil alam niya kung saan itinatago ni Toto ang susi sa ilalim ng isang paso ng halaman, madali siyang nakapasok. Tila isang daga na bumubungkal sa dilim, dumiretso siya sa cash box o kaha ni Toto. Gamit ang isang maliit na bareta, pinwersa niya ito. Crack! Nanlaki ang mga mata ni Lando nang makita ang tumpok ng pera. May mga 500 at 1,000 peso bills na maayos na nakatali. Hindi siya nag-atubili, isinuksok niya ang lahat ng pera sa loob ng kanyang jacket hanggang sa magmukha siyang buntis sa kapal ng nanakaw. Pero hindi iyon ang kanyang pangunahing pakay. Inikot niya ang paningin sa mesa hanggang sa makita niya ang isang gusgusing tela na nakapatong sa ibabaw ng gramophone. Akin ka na, sabi ni Lando habang nanginginig ang mga kamay na hinawakan ang basahan. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang buong mundo. Agad siyang tumakas, tinalon ang bakuran ng may kakaibang liksi para sa isang taong tamad at naglaho sa dilim ng iskinita. Kinabukasan matapos ang pagnanakaw, nagising sina Toto at Kiko sa isang malaking gulat. Wasak ang kaha at wala ang mahiwagang basahan. Kuya, nawala ang basahan! Ang pera natin ninakaw! Hiyaw ni Kiko, halos maglupasay sa sahig. Sabi ko na nga ba si Tito Lando ang gumawa nito? Wala na kuya, paano na ang negosyo natin? Nanlulumo si Toto pero hinawakan niya ang balikat ng kapatid. Kiko, huminahon ka. Naalala mo ba ang bilin ng matanda? Gagana lang ang basahan sa malinis na puso. Ang nanakaw na swerte ay mabilis maging malas. Samantala sa isang lumang bodega sa kabilang bayan, tuwang-tuwa si Lando. Bumili siya ng sirang kagamitan sa junk shop gamit ang kanyang ninakaw na pera. Mga sirang plurera, kupas na lamesa at kinalawang na bisikleta. Ngayon, tignan natin ang galing ko. Tawa ni Lando habang humihilit ng sigarilyo. Kinuha niya ang basahan at buong lakas na ikinuskos sa isang plurera. Ginto! Maging ginto ka! Ngunit halip na kuminang, isang nakakasulasok na amoy ang biglang bumulwak sa plurera.
Ang dating alikabok ay naging itim na putik. Sa bawat kuskus ni Lando, lalong nagmumukhang basura ang gamit. Ang kahoy ay nabubulok sa harap ng kanyang mga mata at ang bakal ay tila kinakain ng uod sa isang iglap. Dahil sa pangit at mabahong kinalabasan ng kanyang mga restoration, wala siyang ibenta kahit isa. Sa tindi ng inis at pagkabigla, kinuha ni Lando ang natitirang pera mula sa ninakaw niya kina Toto. Halip na itama ang buhay, dinala niya ito sa sugalan sa pag-asang madodoble ang pera. Ngunit tila tinalikuran na siya ng swerte. Sa loob ng isang gabi, naubos ang lahat ng ninakaw niyang salapi. Dahil sa desperasyon, nangutang siya sa mga kilalang bombay at kolektor sa kanto para makabawi, pero muli siyang natalo sa sugal. Sa loob lamang ng ilang araw, nabaon si Lando sa napakalaking utang. Hinabol siya ng mga naniningil na may dalang banta sa kanyang buhay. Napagtanto ni Lando na ang basahang ito ay hindi kayamanan para sa kanya. Ito ay isang sumpa na nagdala sa kanya sa hukay ng kamalasan. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, naninginig na bumalik si Lando sa bahay ni Toto. Amoy putik na ang buong katawan niya at tila ba nanunuot na ang amoy ng kabulukan sa kanyang balat. Palihim niyang isiningit ang basahan sa ilalim ng gate bago mabilis na tumakbo papalayo sa dilim, bitbit ang takot at ang amoy na tila hinding-hindi na mabubura ng kahit anong ligo. Habang bumabangon muli si Toto matapos makuha ang basahan, na himalang bumalik ang kintab ng mahawakan muli ni Toto at dumaan sa malinis na tubig, isang malaking gulo naman ang nangyayari sa Grand Azure Hotel. Matapos ang insidente ng pagpapahiya kay Toto, naging viral ang video sa social media. Maraming netizens ang nag-boycott sa hotel dahilan para bumagsak ang kita nito. Dahil dito, nagpadala ang head office ng mga external auditors para suriin ang bawat sentimo ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Si Mr. Gomez, na nooy kampante paling nagkakape sa kanyang opisina habang nanonood ng balita, ay biglang pinagpawisan ng malapot nang pumasok ang mga auditors kasama ang 4 na pulis. Mr. Gomez, we found some inconsistencies in your financial reports, sabi ng lead auditor, isang babaeng matalas ang paningin at walang emosyon ang mukha. May mga fake receipts kaming nakita na nagkakahalaga ng mahigit 5 million pesos at lumalabas na ang pondo para sa maintenance ng hotel ay dumiretso sa iyong personal bank account. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang ako. Maayos ang pamamalakad ko rito, sigaw ni Gomez, pero nanginginig ang kanyang bigote at halos hindi niya mahawakan ang kanyang tasa ng kape. Sa bahay ni Toto, abala ang magkapatid sa pag-aayos ng kanilang bagong gamit nang marinig nila ang mabilis at tila nagmamadaling katok sa kanilang gate. "Toto, buksan mo to! Bilisan mo!" sigaw ng isang pamilyar na boses. Agad binuksan ni Kiko ang gate at tumambad sa kanila si Mang Berting. Pawis na pawis ito, hapong-hapo at ang kanyang lumang t-shirt ay basang-basa ng pawis, pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa at pananabik. "Oh, Mang Berting, anong nangyari? Bakit para kayong hinabol ng 10 aso?" Biro ni Toto habang inaalaya ng matanda na maupo. "Toto, Kiko, hindi nyo paniniwalaan ang nakita ko kanina," hingal na sabi ni Mang Berting matapos lumaklak ng isang basong malamig na tubig. Gumuho na ang langit kay Gomez. Sa wakas, ang hustisya ay dumating na. Ikinuwento ni Mang Berting ang lahat ng nasaksihan niya. Sa gitna ng lobby, sa mismong lugar kung saan sa pilitang pinaluhod si Toto, ay dinala si Mr. Gomez na nakaposas. "Dapat mo siyang nakita, Toto," kwento ni Mang Berting habang gumagalaw ang mga kamay. Pinalibutan siya ng mga auditor. Nabulgar na ang lahat. Yung 5 million pesos na kinorakto niya, lumabas ang lahat ng paper trail. Pati yung mga bibilhing sabon at kemikal na kailangan nyo noon, doon pala napunta sa bulsa niya, kaya laging peke ang ginagamit nyo. Kaya pala, ang tapang ng amoy ng asido noon, sabi ni Toto. Naalala ang hapdi sa kanyang mga kamay. "Eksakto," sabi ni Mang Berting. "Hindi lang siya sinisante, Toto. Kinaladkad siya palabas ng hotel sa harap ng lahat ng mga guests at staff. Nagpupumiglas siya, nagsisigaw na wala kayong ebidensya.
Pero ang kapal ng mukha, nahulog pa mula sa bulsa niya yung susi ng vault ng hotel na itinago niya. Ayon kay Mang Berting, tuluyan nang nakulong si Mr. Gomez at hindi na makakapiyansa dahil sa bigat ng kaso, qualified theft at estafa. Nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na pinapahiran kay Toto noon ay mayon ay dumi-dumi na habang naglalakad patungo sa presinto. Alam nyo, bago siya isinakay sa patrol car, nakita ko siyang umiiyak, dagdag ni Mang Berting. Walang lumapit sa kanya para tumulong. Lahat kaming mga janitor at staff nanonood lang. Naramdaman niya kung paanong maging mag-isa at walang silbi. Napabuntong hininga si Toto. Hindi ko po hiniling na makulong siya, pero siguro ito na talaga ang kabayaran sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa mga maliliit na tao. Diyos ko, Mang Berting, salamat sa balitang yan, sabi ni Kiko, na ngayon ay nakangiti na rin ng malawak. Ngayon, wala na talagang anino ng nakaraan na hahabol sa amin. Tama ka, Kiko, sagot ni Mang Berting. At ang hotel, nagkakagulo pa rin. Pero balita ko, may bagong management na darating. Pero wala na akong pakialam doon. Ang gusto ko lang ay makita kayong dalawa na maayos ang buhay. Nagpatuloy ang kwentuhan ng tatlo hanggang sa lumalim ang gabi. Kahit nawala ang malaking halaga ng pera dahil kay Tito Lando, ang pagbabalik ng mahiwagang basahan at ang pagkakakulong ni Mr. Gomez ay sapat na para maramdaman ni Toto na ang tunay na hustisya ay hindi nagmamadali, pero hinding-hindi nagkakamali ng pinuntahan. Lumipas ang mga taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng pelikula. Ang dati-rating maliit na talyer sa isang masikip at maputik na eskelita, ang likhang hiwaga, ay hindi lamang lumago. Ito ay naging isang institusyon. Hindi na lamang ito simpleng restoration shop, naging isa na itong tanyag na pandaigdigang brand ng mga antigong kagamitan na dinarayo ng mga bilyonaryo, mga sikat na artista at mga batikang kolektor mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bawat piraso ng basura na hinahawak ni Toto, mula sa mga kinalawang na orasan hanggang sa mga nabubulok na upuan, ay lumalabas sa kanyang shop na tila may sariling kaluluwa. Ang magic aura na dati ay tila isang simpleng kislap ay naging trademark ng kanyang sining. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga gawa ni Master Toto ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa sinumang nagmamay-ari nito. Ngunit sa likod ng lahat ito, nananatiling mapagkumbaba si Toto. Ang bawat sentimo na kinita nila ay hindi nila nilustay sa mga luho na walang saysay. Sa halip, sa tulong ng matalas na talino ni Kiko sa business management, dahan-dahan nilang pinasok ang mundo ng real estate. Kuya, tignan mo ang lupain na ito, sabi ni Kiko isang hapon habang nakatayo sila sa tuktok ng isang buril sa Batangas, tila mga hari na nakatanaw sa kanilang kaharian. Ang tanawin ay isang nakakabighaning pagsasanib ng asul na dagat at lunti ang kabundukan. Doon, sa gitna ng kalakasan, itinayo nila ang kanilang pinakamalaking pangarap, ang Kanlungan Grand Hotel and Resort. Ang Kanlungan Grand ay hindi katulad ng Grand Azur na dati pinagtratrabahuhan ni Toto. Kung ang Grand Azur ay simbolo ng lamig, korupsyon at mapagkunwaring rangya, ang Kanlungan Grand ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at pag-ibig. Ang konsepto ni Kiko ay simple ngulit tumatago sa puso. Tahanan. Sa pagpasok mo pa lang sa lobby, hindi ka sasalubungin ng mga formal at tila robot na empleyado. Ang sasalubungin sa iyo ay ang amoy ng sariwang kahoy at ang init ng pagtanggap na tila ba matagal ka na nilang hinihintay. Ang bawat kwarto ay isang obra maestra. Ang mga kama, almaradyo at mga mesa ay nirestore mismo ni Toto gamit ang kanyang mahiwagang basahan. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat gamit ay may buhay. Kuya, tignan mo ang logo natin. Turo ni Kiko sa dambuhalang kahoy na ukit sa gitna ng hotel. Isang bukas na pinto at isang nagniningning na hibla. Dito sa Kanlungan, hindi lang sila nagbabayad para sa isang marangyang kama. Magbabayad sila para sa pakiramdam na hinding-hindi sila itataboy. Dito, ang bawat guest, mahirap man o mayaman, ay may kanlungan. Ang hotel ay naging usap-usapan sa buong industriya ng hospitality.
Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto ng aura ng kapayapaan na bumabalot sa buong resort. May mga nagsasabing baka sa disenyo ito o sa lokasyon. Ngulit taning sina Toto at Kiko lamang ang nakakaalam na ang bawat pader at bawat kasangkapan ay hinaplos ng basahang nagmula sa isang busilak na puso. Ang pinaka-kontrobersyal at pinakakakaibang bahagi ng kanlungan ay hindi ang arkitektura nito, kundi ang mga taong nagpapatakbo nito. Noong buksan ni Toto at Kiko ang recruitment, naglabas sila ng isang anunsyo na yumanig sa mga HR professionals. Hindi namin kailangan ang iyong resume mula sa mamahaling paaralan. Kailangan namin ang iyong kwento. Ang kanilang trademark ay ang tradisyonal na kalinga. Ang kanilang mga empleyado ay hindi kinuha mula sa mga prestihiyosong hotel management schools. Sina Toto at Kiko ay sadyang humanap sa mga madidilim na sulok ng lipunan. Ang mga dating janitor, mga taong tulad ni Toto na ang mga kamay ay sanay sa hirap, mga taong alam ang pakiramdam na hindi man lang matingnan sa mata ng mga nakatataas. Ang mga working students, mga kabataang rejected ng lipunan dahil sa kakapusan, mga tulad ni Kiko na kailangang mag-aral sa ilalim ng andap-andap na ilaw habang kumakalam ang sikmura. Ang mga pinagkaitan ng pagkakataon, mga taong may diploma ngunit walang koneksyon, mga taong tinanggihan dahil sa kanilang hitsura o dahil sa kanilang nakaraan. Sa unang araw ng orientation, hindi isang suit and tie ang suot ni Toto. Tumayo siya sa harap ng daan-daang bagong empleyado na suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay, bagaman malinis na ngayon, ay bakas pa rin ang mga kalyo ng nakaraan. Dito sa kanlungan, simula ni Toto ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Walang janitor lang, walang server lang. Lahat kayo ay mga haligi ng tahanang ito. Alam ko ang pakiramdam na mapahiya sa harap ng maraming tao. Alam ko ang amoy ng Zone Rocks na humahapdi sa kamay at sumusugat sa dignidad. Dito sa ilalim ng pamumuno namin ni Kiko, bibigyan namin kayo ng dangal na ipinagkait sa inyo ng mundo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulugan na sinundan ng mahihinang hikbi. Sa unang pagkakataon, ang mga taong ito ay hindi tinawag na labor force kundi pamilya. Sa gitna ng operasyon ng hotel, may isang pamilyar na bulto na laging nakikita sa mga pasilyo, si Mang Berting. Ngayon hindi na siya ang bungi at laging tinutuksong janitor ng Grand Azur. Siya na ang Head of Maintenance and Traditional Care. Isang hapon, naabutan ni Toto si Mang Berting na tinuturuan ang mga batang janitor. Ngunit hindi lang ito pagtuturo ng paglilinis, itinuturo niya ang sining ng pag-aalaga. "Huwag niyong basta kuskusin ang sahig," sabi ng Mang Berting habang nakangiti na ngayon ay maayos na ang mga ngipin. "Isipin niyo na ang bawat kuskos ay paglilinis ng pagod ng guest na dadaan dito. Isipin niyo na naghahanda kayo para sa inyong sariling pamilya." Nang makita niya si Toto, lumapit ang matanda at ginakap ang kanyang dating kasamahan. "Toto, hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Dati nagtatago tayo sa gilid ng basurahan, laging natatakot na makita ni Gomez na kahit anong pagkain ang ating binabaon. Ngayon, tignan mo, binigyan mo kami ng sarili naming dining hall na mas masarap pa ang pagkain kaysa sa mga guest. May aircon pa." Natawa si Toto at tinapik ang balikat ng matanda. "Karapatan niyo yan, Mang Berting, dahil kayo ang tunay na puso ng Kanlungan Grand Hotel. Kung wala kayo, semento at bakal lang ang hotel na ito." Sa ilalim ng matalinong pamamahala ni Kiko bilang manager at ni Toto bilang CEO, ang Kanlungan Grand Hotel and Resort ay naging simbolo ng hustisya. Ang mga guest ay nagbabalik-balik hindi dahil sa ginto ng mga gripo, kundi sa ginto ng mga puso ng mga staff. Ang mga taong dati ay rejected, sila na ang ngayong mga managers at supervisors na nagpapatakbo sa pinakasikat na resort sa bansa. Isang gabi, habang nakaupo ang magkapatid sa balcony ng kanilang opisina, pinagmumulayan ang mga ilaw ng resort na nagmumukhang mga bituin sa lupa. Huminga ng malalim si Kiko.
Kuya, nagawa natin, mahinang sabi ni Kiko. Wala na si Gomez, wala na si Tito Lando, pero ang mas mahalaga, marami tayong kasama sa tagumpay. Ngumiti si Toto. Inilabas niya ang mahigang basahan mula sa kanyang bulsa. Medyo kupas na ito, ngunit ang ningning nito ay hindi kailanman naglaho. Alam ni Toto na ang imperyong ito ay hindi itinayo ng mahika ng tela, kundi ng mahika ng paninindigan. Ang bawat hibla ng Kanlungan Grand ay simbolo ng pagbabalik ng ningning sa mga buhay na tila itinapon na ng mundo. Habang nagmumuni-muni, binuksan ni Kiko ang kanilang guest commendation book at binasa ang dalawa sa pinakamagandang papuri na iniwan ng kanilang mga panauhin ng araw na iyon. Mula kay Mr. Antonio, isang batikang balikbayang turista mula sa Europa. Nalibot ko na ang pinakamagarbong hotel sa buong mundo mula Paris hanggang Dubai. Ngulit sa Kanlungan Grand ko lang naramdaman na hindi ako isang guest lang, kundi isang mahalagang miyembro ng pamilya. Hindi ko alam kung ano ang sikreto ninyo, pero ang bawat sulok ng hotel na ito ay tila humihinga ng pagmamahal. Ang mga staff ninyo ay may kakaibang ningning sa kanilang mga mata, ningning ng isang taong may dangal at tunay na kalinga. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang tahanan. Sa mula naman kay Miss Elena, isang local guest na nag-celebrate ng kanyang birthday. Noong una ay nagtataka ako kung bakit Kanlungan ang pangalan ng hotel ninyo. Ngayong nandito na ako, nakuha ko na ang sagot. Nararamdaman ko ang aura ng kapayapaan sa bawat gamit at bawat ngiti ng mga empleyado. Nakakaantig malaman na ang mga taong nagsisilbi sa amin ay mga taong minsan nang minaltrato ng lipunan dahil sila ang nagbibigay ng pinakabusilak na serbisyo. Napakaganda ng inyong adhikain, Sir Toto. Pinatunayan ninyo na ang sining ng pag-aalaga ay higit pa sa anumang karangyalan. Napangiti si Toto habang pinapakinggan ang mga salitang iyon. Ang bawat papuri ay tila isang haplos sa kanyang mga kamay na dati ay sugat-sugat. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay hindi na lamang naglilinis, sila na ang nagpapatakbo ng pangarap ng marami. Dumating na ang araw na tila isang panaginip lamang noong mga panahong nagdidildil sila ng asin sa iskinita. Ang araw ng pagtatapos ni Kiko. Sa loob ng malaking unibersidad, sa gitna ng libu-libong mga estudyante, nagniningning ang isang pangalan sa listahan ng mga pararangalan. Francis Reyes, cum laude. Habang tumutugtog ang martsa, hindi mapigilan ni Toto na mapahagulgol sa kanyang kinuupuan. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog pero ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Pinapanood niya ang kanyang kapatid na naglalakad sa gitna ng entablado. Ang batang dati ay hinahatiran niya ng baon sa eskwela habang suot niya ang madungis na janitor uniform. Ngayon, suot na ni Kiko ang toga ng tagumpay. Nang isabit ang gintong medalya sa leeg ni Kiko, tumingin ang binata sa direksyon ni Toto at itinaas ang kanyang diploma. Walang salitat, pero sa bawat patak ng luha ni Toto, ramdam ang bigat ng mga taong pagtitiis, puyat at pang-aapi na nayon ay tuluyan ng nagbunga. Pagkatapos ng seremonya sa universidad, dinala ang buong kagalakan sa ballroom ng Kanlungan Grand Hotel and Resort. Hindi ito isang ordinaryong handaan. Ito ay isang blowout party na inihanda ni Toto para sa lahat ng mga naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang ballroom ay nagniningning sa liwanag ng mga chandelier, pero mas nagniningning ang mga ngiti ng mga empleyado, na karamihan ay mga dating janitor at working students din. Naroon si Mang Birting, suot ang kanyang pinakamagandang barong na halatang bago pa, habang inaasikaso ang mga bisita ng may tunay na kagalakan. Toto, tignan mo nga naman, sabi ng Mang Birting habang lumalapit kay Toto. Sinong mag-aakala na ang mga taong dating tagalinis ng dumi ay magiging bida sa ganito kagandang lugar? Pakiramdam ko ay ako rin ang nagtapos ng kolehiyo. Natawa si Toto at yinakap ang matanda. Lahat tayo nagtapos ngayong araw, Mang Berting.
Dahil sa wakas, napatunayan nating hindi hadlang ang dumi ng trabaho sa kalinisan ng pangarap. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo si Kiko sa entablado para sa kanyang pasasalamat. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Inayos ni Kiko ang kanyang medalya at tumingin ng diretso sa kanyang kuya Toto na nakaupo sa gitnang mesa. Maraming salamat sa inyong lahat na nakisaya sa amin ngayong gabi. Simula ni Kiko habang ang boses niya ay nagsisimulang mabasag. Ang gabing ito ay para sa diploma ko, pero ang totoo, ang dapat na nakatayo rito ay ang kuya ko dahil siya ang tunay na kumuha ng kursong ito para sa akin. Alam niyo po ba, habang bumubuhos na ang luha sa kanyang mga pisngi, noong mga panahong wala pa ang Kanlungan Grand Hotel and Resort, ang kuya ko ay isang janitor sa umaga. Pinupunasan niya ang dumi ng ibang tao, tinitiis niya ang sampal at mura ng mga abusadong manager, at nilulunok niya ang kanyang pride para lang may pambili ako ng mga libro. Pero ang hindi niyo alam, pag uwi niya sa gabi, hindi siya natutulog. Sa gabi, bitbit ang basket ng balot at termos ng kape. Naglalakad ang kuya ko sa madilim na eskinita. "Balot, kape!" Yan ang boses na nagpatulog sa akin gabi-gabi habang nagre-review ako. Naririnig ko ang pagod sa boses niya. Nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay sa lamig ng ulan. Pero pagpasok niya sa bahay, nakangiti pa rin siya. Sasabihin niya, "Kiko, huwag kang titigil. Basta mag-aral ka, ako na ang bahala sa lahat." Humagulgol na si Kiko, dahilan para mapatayo ang mga guests at maging sila ay mapaiyak din. "Kuya, ginawa mong basura ang sarili mo para lang maging ginto ang kapatid mo. Sa umaga, janitor ka. Sa gabi, balot vendor ka. Ikaw ang cum laude ng buhay ko. Ang diploma na ito ay hindi ko pag-aari. Ito ay pag-aari ng bawat butil ng pawis at bawat puyat mo." Matapos ang madamdaming speech, may inilabas si Kiko na isang malaking bagay na nakabalot sa rohang tela. Inimbitahan niya si Toto na umakyat sa entablado. "Kuya, ito ang regalo ko sa iyo," sabi ni Kiko habang dahan-dahang binubuksan ng balot. Lahat ay napanganga. Ito ay isang naka-frame na lumang janitor uniform. Iyon ang mismong asul na uniformeng suot ni Toto nung araw na pinaluhod siya ni Gomez. Ang uniformeng may manchas na asido at kupas na ang kulay. Pero ngayon ay nakalagay sa loob ng isang mamahaling gintong frame. Ito ang paalala sa akin at sa lahat ng papasok sa hotel na ito na ang Kanlungan Grand ay itinayo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sakripisyo ng isang janitor na hindi sumuko. Ipapakita natin ito sa lobby para malaman ng lahat na dito ang bawat trabahador ay may dangal. Yinakap ni Toto ang kanyang kapatid. "Salamat, Kiko. Sobra-sobra na to," wika ni Toto, habang ang kanyang barong ay nababasa na rin ng kanyang mga luha. Biglang sumulpot si Mang Berting sa tabi nila. May dalang panyo na halos pigaan na sa sobrang luha. "Oh, tama na ang drama. Ang lechon lumilimig na. Toto, huwag mong iiyakan ng sobra yung uniform. Baka lumambot ang frame." Biro ng matanda, dahilan para magtawanan ng lahat sa gitna ng emosyon. "At Kiko, baka pwedeng sa graduation mo naman sa master's degree ay mag-speech ka rin tungkol sa aming mga janitor na tagapalakpak mo." Matapos ang masayang blowout, nang makaalis na ang karamihan sa mga bisita at balot na ng payapang katahimikan ng paligid, lumabas si Toto sa malawak na garden ng resort para mapag-isa. Himinga siya ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin na amoy dagat at mga bulaklak. Hawak niya sa kanyang bulsa ang mahiwagang barasan. Sa gabing iyon, tila mas malakas ang pintig nito. Mas buhay ang init na dumadaloy sa tela patungo sa kanyang palad. "Maraming salamat sa lahat," mahinang sabi ni Toto sa hangin habang nakatingin sa kabilugan ng buwan na nagniningning sa langit. Isang pamilyar na tawa na tila tunog ng mga kampanilyang hinihipan ng hangin ang narinig niya sa likuran ng isang malaking puno ng nara. Dahan-dahang lumabas ang matandang pulubi na nagbigay sa kanya ng barasan noon sa labas ng Grand Azur. Pero sa isang iglap, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbago ang anyo nito. Ang matanda ay naging nilalang na tila gawa sa mga ugat at kislap ng bituin.
Ang kanyang balat ay kulay lupa at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga perlas. Isang duwende, ang bantay ng mga lihiming yaman ng lupa. Toto, wika ng duwende, at ang boses nito ay tila awit ng kalikasan. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo binuo ang kanlungang ito mula sa mga luhang iyong ipinunas. Inilabas ni Toto ang barasan. Handa na siyang ibalik ito bilang tanda ng pasasalamat. Kaibigan, salamat. Handa na po akong ibalik ito sa inyo. Ito ang nagligtas sa amin. Ngumiti ang duwende. Isang ngiti puno ng karunungan at umiling ng dahan-dahan. Hindi mo ibalik ang hindi na ko pag-aari, Toto. Ang telang iyan ay hindi lamang pirasong barasan. Yan ay hinabi sa mga pangarap ng mga taong tulad mo. Mga taong minaltrato pero piniling hindi maging malupit. Talagang para sa iyo yan, Toto. Yan ay nakatadhana sa mga kamay na marunong magpahalaga sa mga bagay na itinapon na ng mundo. Dahan-dahang lumapit ang duwende at tinitigan ng barasan sa kamay ni Toto. May hiwagang dumadaloy sa telang iyan, Toto. Hindi ito basta pampakinang ng mga sirang kagamitan. Ang tunay nitong kapangyarihan ay ang kakayahang sipsipin ang lahat ng bigat ng iyong nakaraan at gawin itong liwanag. Ipinadala ko yan sa iyo dahil alam kong ikaw lang ang hindi gagamit yan para sa kasakiman. Ang kintab na nakikita mo sa bawat gamit na pinunasan mo. Iyan ang kintab ng iyong sariling kaluluwa na pinatindi ng hiwaga ng telang iyan. At dahil busilak ang puso mo, ang mahika na iyan ay mananatili sa iyo habang buhay. Hinawakan ng duwende ang kamay ni Toto ng may pagpakatibay. Hindi ko iyan babawiin. Itago mo iyan. Ipamana mo iyan sa mga susunod na henerasyon ng kanlungan upang hindi nila malimutan na ang pinakadakilang yaman ay ang malasakit sa pinakamaliit na bagay. Sa isang kisap mata, naging isang maliit na kislap na lamang ang duwende at tuluyan nang naglaho sa hangin, iniwan ang isang huling mensahe na umalingaw-ngaw sa puso ni Toko. Ang tunay na kintab ng buhay ay ang pag-ibig na ibinibigay mo sa mundong akala mo ay madumi. Naiwang mag-isa si Toto sa hardin, nakatingin sa kanyang mga palad. Ang basahan sa kanyang kamay ay biglang nagliwanag ng napakatindi. Isang gintong aura na tila yumayakap sa buong resort mula sa mga pundasyon nito hanggang sa pinakamataas na palapag. Wala na ang duda. Alam na niya na ang hiwagang ito ay hindi na lamang isang gamit, kundi bahagi na ng kanyang pagkatao. Bumalik siya sa loob ng ballroom at nakita si Kiko na masayang nakikipagkwentuhan sa mga empleyado. May hawak na baso ng juice at tumatawa ng malakas. Nakita rin niya si Mang Berting na masiglang nagsasayaw sa gitna. Iwinawagayway ang kanyang panyo sa tuwa. Ngumiti si Toto. Alam niya na ang Kanlungan Grand Hotel and Resort ay mananatiling matatag, hindi lang dahil sa matitibay na pader nito, kundi dahil sa pagmamahal at hiwagang itinanim nila sa bawat sulok nito. Ang sining ng pagbangon ay natapos na at ngayon ay nagsisimula na ang sining ng pagpapatuloy. Ang dating janitor na amoy Zonrox ay isa na ngayong hari ng kanyang sariling tadhana dahil napatunayan niya na sa mundong ito, ang pinakamahiwagang bagay ay ang pusong hindi sumusuko at ang basahang naging saksi sa pagbikha ng himala. Hinawakan ni Toto ang medalya ni Kiko, tumingin sa kanyang kapatid at sa gitna ng karangyaan naramdaman niya ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na kanlungan ay ang pag-ibig na nagpabago sa kanilang mundo.